Amen. Praise the Lord, no? Salamat gyud sa dagaya nga sangkap sa Ginoo karong nga panahon na. Kunya mga igsoon, nagpasalamat ko sa Ginoo nga kitagaan ginatag panahon aron makatagbo ta sa panginahanglan sa Dios. Kabalo na ta sa mga nilabay nga mga mensahe. Walay tao makaingon ganita nga sa universo karon walay usa nato nga walay panginahanglan. Nganuman mismo ang Dios nga nagbuhat sa universo nasa panginahanglan. Unya kani nga panginahanglan ra ba walay laing makatagbo ani gawas ang tao mga igsoon. Muna nga uluhan gid ani nga pagtuon matagbo sa panginahanglan sa Dios o sa mga panginahanglan karon sa payuli sa Ginoo. Praise the Lord. Ang Dios nato mga igsoon nagin sa panginahanglan. Ingnan maganita sa message 1 nga kung natay panginahanglan on, pero kinahanglan makita nato nga mas nanginahanglan gyud karon ang Dios. Amen. So makita nato kagabi nga aduna giupat ka butang, upat ka punto. No? Unang punto nga kinahanglan ang gikinahanglan karon sa Dios is He needs our cooperation. Muna sa message 1, then nakinahanglan siya tao nga mo represent niya, no, so subdue his enemy. Nasayon na ta nga the whole universe, ang Dios bisan karon siya may nagbuhat sa yuta, pero nasayon ta mga igsoon sa kasaysayan nga ang yuta na panag-iya nagyud ni Satanas. Kunya digin mo sugot ani ang Ginoo nga magpabilin inani nga kahimtang. Muna ang iyang gibuhat ang tawo nga dili lang magpadayag niya sa Genesis 1:26 kundi magrepresentar niya aron mag-subdue sa iyang kaway, aron mabalik ang yuta ngadto sa Dios mga igsoon. No, kinahanglan sa tawo nga mo representar niya. That's why we were created in such a way. No, gibuhat ta sa inana nga tubong nga magpadayag sa Dios o magrepresentar sa Dios. No, nga musabdue sa iyang kaway nga mao si Satanas. Then mga igsoon, ingnan sa tadiri nga gusto sa Dios na kinahanglan karon ang Dios nga tapuson ning panahon na. Munang mga igsoon kita ta ato mga tao nga di mawili. No, sama kang Dimas, himbiya siya tungod kay nawili man siya. Naigugma naman siya sa kasamtangang panahon. No, kung dili ta makaamgo ni mga igsoon, kita unya to mga tao nga walay pagkaamgo. No, walay pagkaamgo nga ang Dios nanginhanglan karon ani. Dahil ikaupat mga igsoon kinahanglan mahimutang mga man-child. No, muna sila ang mga kusgan, dili ni brother lang kundi ni sister, kundi kani nga mga igsoon, sila ni mga Kristohanon nga ni sanong gyud ni bayad og bili nga maumulan sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. So mga igsoon nanginahanglan ang Dios. Munang kanatong panginahanglan ato sa nang isit aside. Kay actually, kung matuman ang panginahanglan sa Dios, ang atong panginahanglan tumanon sa Dios. So mga igsoon, makaday ko makapasalamat ko sa Ginoo nga apil ta niini. Then sa message to mga igsoon, ingnan ta nga ang makalipay sa Dios kung matuman ang iyang tingha. Muday na natay tinguha dahil dili matuman, parang pagmuro kay ta. Di ta ganahan mo kuan, dagan ta kaning kuan. Nganuman, wala man matuman ang tinguha. God's good pleasure. Wala dito gisaysay nga daghang mga butang sa creation, no, na ang muni kalipay sa Dios nga mahimutang mga anak niya, no, nga magpadayag niya. Mga igsoon, usa po ni sa nagpakita gyud sa panginahanglan sa Dios. No, nga ang Dios karon nagkinahanglan nga matuman gyud ang itinguha sa iyang kasing-kasing. Then sa message 3 mga igsoon, sa message 3, no, makita nato nga sa message 3 mga igsoon nga ang Dios nagkinahanglan gyud dinhi kanato. No, dayon sa message 3 kinahanglan ta nga mulalong diya sa atong pagtuo. Kapasabot ang pagtuo mga igsoon mao ni si Kristo nga gipaambit dinhi nato. Dan sa diyang mutuo ta kapasabot mudawat ta mga igsoon kaysa Juan 1:12 ang pagtuo pagdawat man. Siguro karon magtutuo ta pero dili palalo mga atong pagtuo.
no, na kinahanglan po ta mahigugma, no, munang ingon siya ang gugma sa Dios gikabuko na dinhi nato. Ang ato raw tang portion karon, adlaw-adlaw mga igsoon matagbuto sa atong kinabuhi. Kung ang Dios nagbuko sa iyang gugma sa atong kasing-kasing, mahimutang maayong salod, muni pinaagis pagtuo mga igsoon. No, sa diyang musalod ta niya mapuno ang atong kasing-kasing sa pagigugma sa Dios. Mo puning gugma atong isumbalik pagigugma kaniya. Mo paning pagigugma nga mo atong ikahigugma sa uban. Dahil karon mga igsoon ang ikaw-upat nga mensahe, mao gyud nga kinahanglan aduna gitay pag-ampo mga igsoon. No, nasa kung tanaw nimo sa pagtuon sa kinabuhi, diya sa truth lesson mga igsoon, diya sa pagwala to sa mga bago magtotoo. Kung maabot ata may tungod ato sa prayer, ito gud ingon ang pag-ampo, pag-absorb, pag-contact o pag-absorb sa Dios. Sa diyang ampo ta may igsoon, kinahanglan makaampo ta. Mag-ampo ta sa Ginoo nga ato yung ma-absorb ang elemento sa Dios mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Kayo dili ang atong pag-ampo walay kwan, walay bili. Ni gani kung dili po ta maumulan sa Ginoo, ang atong pag-ampo, nag-ampo lang ta sa atong kaugalingon. Gikan lang sa atong interes mga igsoon. Munang kinahanglan ko siya maumol nini kanato. Aron ang atong iampo mga igsoon, pag-ampo ug makapadayag tag Dios diya sa atong pag-ampo. Karon mga igsoon, madto ta sa ikalima, may tungod ni sa ang message 5, may tungod ni sa panginahanglan nato nga magawi diya sa kabag-o sa kinabuhi, mag-alaga diya sa kabag-o sa espiritu ug mabag-o sa atong tao sa sunod. Akong portion ani mga igsoon taman ko sa Roman numeral 3. No mga igsoon, nay panginahanglan mo nang iyo kani nga panginahanglan nato nga magawi muni mo imutubag unya sa panginahanglan sa Dios. Ningnan sa dili nga nang panginahanglan nato nga magawi diha sa kabag-o sa kinabuhi. Mga igsoon, og tanaw nato sa history sa mga tao nga gigamit sa Dios. Og tanaw nimo sa Genesis, usa gyud nga gitagaan nga gi-record mga igsoon kung unsa ang ilang pagawi. Sama ni Kuan, sama ni Enoch, no nagawi siya ang iyang pagawi, naglakaw siya kauban sa Dios. Wala giingon nga mahilaki siya, businessman unsa ba? No unsa ba iyang kaning kalaki ana dili, kundi iyang kinabuhi, iyang pagawi diya kauban sa Dios mga igsoon. So praise the Lord, ang atong panginahanglan karon mao gyud nga magawi ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Amen mga igsoon. No, munang sa Roman numeral 1 kingnan ta, ningon siya nga naglingkod sa trono, ania karon gibag-o nako ang tanang butang. Munang dili gyud muhunong ang Ginoo sa iyang buhat karon nga pag-uon gud ta mga igsoon. Ngano man, bisan nakadawat na ta no, sa wala pa ta makadawat, sure man gyud ang mga igsoon nga naa kita sa daan nga kabuhatan. Bisag unsa pay balansi nato, naa kita sa daan. Wala kita sa bag-o mga igsoon. Pero sa dang nakadawat ta sa kinabuhi sa Ginoo, no pinaagi sa pag-anak nato pag-usab, nadawat nato no munang ingata sa Korinto mga igsoon, ikaduhang Korinto 5:17, kinsa tong naa kang Kristo, bag-o na ang binuhat mga igsoon. Ang kusyalani kaning naa kang Kristo. Praise the Lord, sa dang ituo ta sa Ginoo, nabag-o na ta mga igsoon. No kaning bugna 21:5, no nakita gid sa Ginoo nga gusto gyud niyang tanan pag-uhon ta niya. No bag-uon, muna ang daan iyang pag-uon mga igsoon. Ngano man, mayon gani tagdaan. Kapasabot ni mga igsoon nga walay kalabutan sa Dios. Kay tanang daan wala may Dios. Amen mga igsoon. No ang pag-ura mao ang Dios mga igsoon. Munang ningon siya nga naglingkod sa trono, ania karon gibag-o na nako ang tanang butang. Munang adlaw-adlaw, kung tanaw nimo mga igsoon, ang Ginoo nagbuhat gid siya. Pinaagi siya ang pagbuhat mga igsoon, nagbuhat siya nga baguon gud ta ni adlaw-adlaw. Nya kani nga pagbag-o mga igsoon, magsugod ni diha sa pag-anak nato pag-usab. Munang gingnan ta sa Roma 6:4 nga sa diyang gibautismoan ta, gilubong na ta. No sa Roma 6, gilubong na ta diha no, pinaagi sa kamatayon sa aron sa diyang ipagawas sa mga igsoon, sama pud ta katong atong paglubong. Pinagi sa bautismo, niagi tas kamatayon, sa dang gikawas ta mga igsoon, nabanhaw ta, nabag-o ta uban diha sa Ginoo mga igsoon. Amen. So bag-on kita. Muna kung tanawon niyo, basahon niyo og namoy time, basahon niyo ang excerpt. Tanang butang, tanang palibot, gi-arrange sa Ginoo
for sole purpose mga igsoon aron mabag-o ta. Ang pagbago mga igsoon giingnan ta nga pagdugang nig elemento Diyos tong elemento dinhi nato. Ngunang karon November naman, sunod December, dayon sunod tuig 2022 na day term ang mga kalibutan karon nga New Year's resolution, magbago na sila. No, magbago. Kita po usahay o di po takakita po. Kita magbago na gid ko, dili ko mutigom karong kay ko hinigom karong tuiga, karong sunod ka tuig, mutigom na gid ko. Una-una lang na mga igsoon. Kaya ang tinuod nga pagbago mga igsoon, baog yun ang pagdugag elemento sa Ginoo dinhi kanato. Muna ang mga igsoon nagkinahanglan gyud taas ka panahon. Di gani og basahon nimo nga excerpt ningon si Brother Watchman kakinahanglan ni siya mga 80 ka tuig. Kung tanaw nimo mga igsoon ang Biblia gaingon no sa Salmo nga tama na tag 75 o nya o medyo piskay-piskay tama 80 bonus. Na tanaw nagapasabot ang pagpabago sa Ginoo, it will take us a lifetime mga igsoon. Dili ni mahitabo karon dai ugma mabago na ka. No munang kinahanglan ta nga adlaw-adlaw makatunta magawi diya sa kabago sa kinabuhi. Muna atong panginahanglan karon makatunta. No ningon sa sato isip mga magtotoo ni Kristo ihimo tang bag-ong binuhat. Tao nga gipanganak pag-usap sa kinabuhi sa Dios ug nagkinabuhi diya sa tao sa sulod dili sa tao sa gawas. Munang duha ka magtotoo karon ang klase sa pagawi pag kinabuhi mga igsoon. Nabuhi sa tao sa sulod o nabuhi sa tao sa gawas. Ang tao sa gawas mga igsoon, mao ni siya atong natural na tao. O basahon nimo ning kaning Corinthians kaning 2 Corinthians 4:16, makita nimo dito nga ang tao sa gawas mga igsoon, mao ni atong lawas dayon ang gadumala nini mao ni atong kalag, nga mao ni atong natural nga pagkatao. Pero kung mabuhi ta sa atong tao sa sulod, mao ni ang atong tao sa sulod, mao ni ang atong espiritu mga igsoon nga nasagulan sa espiritu sa Ginoo. No, isip ato kining una hinugtukan nato mga igsoon. Kay basig sa mga panahon, kay ni gani dire sa Ebser basahon nimo mga igsoon ningon siya makasusubo kayo nga nay mga magtotoo kay ang pagpabag-o usaha dire sa ato igsoon ningon siya gamiton sa Ginoo ang palibot aron mabag-o ta. Munang matingala ta nga nay mahitabuan ni dili ni para lang pagdisiplina nato kundi dili lang para magkontrol nato paglimita nato. Ang sole purpose gid ani nganong gigamit sa Ginoo para bag-ohon ta. Pero timan-an nato ang pagbag-o nato mga igsoon mao nga dungagan tag elemento sa Dios dinhi nato. Praise the Lord mga igsoon. Hopefully ato ning maamuhan no ug gani nga nagkuan pud ani og Ginoo. Sayang ang mga panahon nga wala mi mabag-o. Kapasabot sayang ang mga panahon nga wala ta modawat sa elemento sa Ginoo. Mo nang gingnan ta dire isip mga magtotoo gihimo tang bag-ong binuhat. Mo nang ningon sa 2 Corinto 5:17, behold no kinsa tong naakag Kristo bag-o nang binuhat. Sa dang gipanganak ta pag-usab mga igsoon, nagsugod na dayon ang renewing work sa Ginoo pagpabago nato. Nasayon man ta mga igsoon nga ang pasihan sa pagtransforma gyud sa Ginoo is ang atong una-una ipatumong gyud sa atong espiritu mga igsoon. No kita to tong mga tao nga wala nagkinabuhi diya sa tao sa gawas. Ya karon ug tanaw nimo mga igsoon kaning sa tao sa gawas mga tao ni sila nga nagkinabuhi lang sa right or wrong mga igsoon. No tanaw na to ang usa ka sitwasyon. Right ba ni siya o wrong? Ang mga igsoon tagaan mo na kog gamay nga example. Sa diyang ang mga children, ang mga Hudyo nakadakop sila babae nga nanapaw mga igsoon. Caught in the act. Didala nila, niya na ang Ginoo, ningon sila nga base sa balaod nila, kay nasapnan man gid siya nga nang napaw mga igsoon, batuon siya hangtod mamatay. Right or wrong? Kung tanaw nimo sa right or wrong, right po kay ningon gud ang balaod ni Jehova.
No, based sa balaod, right siya. Now, saan man nato ni mga igsoon? Pero ang kinabuhi lahi. Lahi ang pagkaamgo sa kinabuhi. Tanawa ang Ginoo nga tao nga nagkinabuhi diya sa tao nga nagawi. Dili siyang kaugalingon nga kinabuhi, kundi sa kinabuhi sa Dios nga naa niya. Tanawa iyang pagkinabuhi. Lahi mga igsoon. It is beyond right or wrong. Muna kita unta nga mga magtuto karon, makatunta kay most sa ato ra bang pagkinabuhi. Inani ra bang mga igsoon. Tanaw na to ang igsoon o right ba yang gibuhat o wrong ba? Wala na to gitanaw kung naba na siya sa kinabuhi o naba sa kamatayon. Kay ang right or wrong sa kamatayon man na mga igsoon. Munang kita unta to mga tao nga nagkinabuhi diya sa tao nato sa sunod mga igsoon. Amen. Pupuli mga igsoon makaamgot ni ini. Dili kita tatag ato mga tao nga magbase lang sa right or wrong. Unya munang ang Ginoo nagbuhat din siya, ug basahon nimo lami kayo ang kanikwan nga kita unta nga mga magtotoo. Kita unta nga mga magtotoo magkinabuhi gyud unta ingon nga mga bagong binuhat mga igsoon. Gapasabot nga ang atong mga pagbuhat, ang atong pagkinabuhi naunsa man nay elemento sa Dios. Mo gani nga tanan nato nga pagbuhat nga wala elemento sa Dios, palpak mga igsoon. Ora daghan kayo mga igo. Nganuman, wala may pagpaambit sa kinabuhi sa Ginoo. Wala man mausa sa Ginoo. Munang tanaw nimo ang Galacia 2:20 mga igsoon ingon siya gilansang nako uban ni Kristo mga igsoon. Og dili na ako nabuhi og ang ako kinabuhi karon. Munang ang pagpabag-o mga igsoon dili pagpuli nato kay pulihan man ang atong daan og bag-o. Dili ka pasabot nga wala na ta. Nagkinabuhi gyapon nagkinabuhi ta karon pero lahi na. Ang atong pagkinabuhi kay sa tinuoray lang ang atong faculties mura man ay pabilin unsa may faculties nato ang atong mind, emotion and will. Ang kwaon ra ana ang pulihan na ang katong elemento ni Satanas nga nakaumo sa atong mga faculties. Sa atong mind, yawan-on nga una-una. Sa atong emotion, sa atong paghigugma nga yawan-on. Ingon na tag yawan-on nga naman, wala may Dios. Sa atong pagbuot, wala may Dios. Munang kinahanglan sa pulihan sa elemento sa Dios mga igsoon. Munang adlaw-adlaw makat-on tata nga mabuhi sa atong magkinabuhi ta diya sa kabag-o mga igsoon. Kapasabot nga ang atong pagkinabuhi na elemento sa Dios. Amen. Murag kani og sa kasinatian mga igsoon kung dili ta magbansay na ni munang ningo kanina ningon ri sa ingon si ato igsoon nga it will take us 80 years. So kapasabot whole sa atong lifetime mga igsoon nga mabag-o ta. Amen. So praise the Lord sa 2 Corinto no kita nga na diha ni Kristo gibag-o na. Sa Galacia 6:15 unsa man ay mga igsoon? Sa Galacia 6:15 mga igsoon ginagtaga ang pagkumbinuhat mo'y the new creation is what matters. No mga igsoon? So sa Galacia 6:15. So ang kitagaan karon sa pagtagad sa Ginoo nga mabag-o kita. Muna kung dili ta karon ma-exercise diha sa atong pagkinabuhi nga magkinabuhi sa kabag-o sa kinabuhi, mga igsoon natong pagkinabuhi dili gyud magkatuman sa pagginahanglan sa Dios. Amen mga igsoon. No praise the Lord ang Dios ang ginahanglan pero kinahanglan sa mga tao nga magkinabuhi diha sa kinabuhi nga naa sa bag-ong binuhat mga igsoon. No? Ya kanira bang kinabuhi nato nay kapasidad kay nga naman gipanak naman ta pag-usab. No gikinahanglan ta maagi sa kay manang ignatan niya, ingnan ta mga igsoon nga kinahanglan magawi gud ta uyon niini. Dahil sa 3 mga igsoon, isip pag-ong binuhat diha ni Kristo magawi gyud ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Ang basehan ni mga igsoon Romans 6:4 mga igsoon. No, mabag-o gyud ta diha sa kinabuhi mga igsoon. Praise the Lord. Unsa may gingon sa Roma 6. 6:4. Busa gilubong na ta uban niya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon. Aron maingon nga gibanhaw si Kristo gikan sa mga minatay pinaagi sa imaya sa man magawi sabta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Muni ang verse mga igsoon, no?
Sa diya makaamgo ta nga gilubong na ta, munang ingon sa Galatia 2:20, dili na ako mo'y nabuhi. No, mga igsoon, kinahanglan kita wagi sa kamatayon, mga igsoon. No? Praise the Lord. Dahil ang ipanganak ta, mga igsoon, yan kita sa kamatayon. Ug sa diyang gibanaw ni sa aron maingon nga gibanaw si Kristo gikan sa mga minatay, pinaagi sa imaya sa man, magawi sabta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kunang mingon tagbago kung balik-balikon, mga igsoon, dunay elemento sa Dios. Ganon taw ko ng usa ka butang nga bag-o, dili tungod kay bagong gipalit ug unsa siya, bago sa gigama. No, ang crucial ni mga igsoon, ang bag-o dunay elemento sa Dios. Munang sa mga igsoon, ingon sa ang paggawi diya sa kabag-o sa kinabuhi, nagpasabot sa pagkinabuhi diya sa gisakpan sa pagkabanaw ug sa paghari diha sa kinabuhi. Amen. Gisakpan sa pagkabanaw is a realm of resurrection. Gisakpan usa ka dapit. Naay dapit nga makakinabuhi ta sa kabag-o sa kinabuhi diya sa dapit sa pagkabanaw, gisakpang dapit sa pagkabanaw. Kapasabot no diya sa pagkabanaw, mga igsoon, gikan sa kamatayon ug paghari diya sa kinabuhi. No ang Roma 5:17 giingnan ta nga pinaagi sa iyang kinabuhi, luwason ta aron makahari ta sa kinabuhi. Karon siguro gingnan ta, mga igsoon, basin naghari-ari ta. Basin lahi naghari-ari dili sa kinabuhi. Lahi man ang paghari sa kinabuhi. Kapasabot is beyond death. No unang it is beyond right or wrong. So mga igsoon, kinahanglan makaamgutan ini. Di gani nagbasa ko sa excerpt ako naginikanan na magud ako duha ka anak. Ni sabisan kuno nga kita nga mga ginikanan, ato bang pagdisiplina sa atong mga anak sumala ba sa kinaiya sa Dios? O ang ato bang pagdisiplina sa atong mga anak sumala ra sa atong kinaiya? Sa atong natural na pinagihan. Sa atong natural nga kahimuan. Ug buotan ka, buotan po ang imong paagi sa pagdisiplina. Pero walay kalabutan sa Dios, mga igsoon. Muna inana ka critical kayo ni ano man, kung ang atong paggawi dili gud paggawi living, no nga paggawi gud diya sa kabag-o sa kinabuhi, diya sa inadlaw natong paggawi, mga igsoon, wala sa gisakpan sa pagkabanaw, puno sa kamatayon. Unang dagan imbis ma lively ta, nahimo nung naluyahan. Sige tagtigom imbis ma vital, naluya noon. Ngano man, wala may bakong balikon, wala may elemento sa Dios nga na dugang, mga igsoon. No? Maghari sa kinabuhi. Dahil sabi, mga igsoon, ay gamay naman ang time. Kalabot sa kinabuhi, ningon ang Roma 5:10, nga luwason ta diha sa kinabuhi sa anak sa Dios. Naging isgot ang 5:17 sa paghari diha sa kinabuhi. Nagpahayag og nipahayag ang 6:4 nga namatay na ta ug gilubog na uban ni Kristo aron magawi ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Makaamgo gid ta mga igsoon nga unsa man namatay na ta. Kapasabot dili na kita unta ang nayan nga mabuhi. Dili ka pasabot mga igsoon nga wala na ta, kundi ang atong gikinabuhi bag-o na, mga igsoon. Pero sa diyang naluwas na, mga igsoon, usahay sa kasinatian, gikan sa pag-anak na ito pag-usap, dito nagsugod ang pagbag-o, mga igsoon. No? Then gradually siya, adlaw-adlaw, siya dang mudawat na sa elemento sa Ginoo, hantod moabot ang panahon nga mahimaya ta, fully mabag-o ta, mga igsoon. Kapasabot, ang elemento sa Ginoo wala lang nagpabilin sa atong espiritu, kundi mukaylap na sa atong kalag. Sa atong una-una, sa diyang maumula ni sa kinabuhi sa Ginoo, mabag-o ni kay, di ba, ang pagbag-o, pagdugag man sa elemento sa Ginoo. Atong pagbuot, mabag-o. Ang atong pagbuot, ang atong pagbati, mabag-o, mga igsoon. Ni gani og basahon yung ang Roma, ang atong espiritu kinabuhi, ang atong sa Roma 8:6, ang atong una-una, sa day patungong ni sa atong espiritu, mahimong kinabuhi. O maghatag po siya o kinabuhi sa atong manunuton nga unsa man lawas. Ya kaning kinabuhi sa Ginoo, mura man ning bag-o nga kinabuhi, mura man ning bag-o, mga igsoon. Munang sa diyang maumulan na tanini, sa diyang makaamgo ta nga kitang tanan, no?
sadyang gidawat ta sa Ginoo, namatay na ta niya. Unya ang atong pagkinabuhi kabag-o mga igsoon. Munang ningon ang atong igsoon, makasusubo kayo. Nga nay mga ang Ginoo nag-arrange mga palibot para baguon ta. Dayon sa diyang kanira bang pag-arrange sa paglibot, usa ni ini mga pag-antos mga igsoon. No, nay mga panghitabo nga murag dili ta kasabot. Pero kung karon makaamgo ta nga part isa aron nga mabag-o ta mga igsoon, aron mahimo tang mga tao nga makatuman sa panginahanglan sa Dios. Muamin kita mga igsoon. Munang maampo ta, munang balik ta sa por magampo ta sa Ginoo nga makakita unta ta niini. Managing ta sa sig, human sa bautismo mahimo tang bag-ong tao diha sa pagkabanhaw. Praise the Lord. No, pero sa atong kasinatian na bag-o ta din karon nagkahidaan magbalik. Ngano man, wala man adlaw-adlaw mga igsoon gingnan ta nga kanunay ta mudawat sa elemento sa Ginoo. Adlaw-adlaw magkinabuhi gyud ta sa diha sa realm sa pagkabanhaw mga igsoon. Ngano man diha ka realm makadawat ang elemento nga mo'y magbago na to. Amen. Dili kahintang ra sa malabot ang pagkabanhaw kasamtangan kay kayan sab kini. Karon nga process mga igsoon ang pagkabanhaw. No, dili sa malabot, dili uta ta masama kang Maria. Aw, gingnan sa Ginoo nga sadyang sila sa Ros nga wa na patnakaadlaw. Di siya nga ako banahon, ingon si Maria nga o lagi Ginoo, banahon nimo sa ulayng panahon. O munay panguna-una sa natural na to, sa tao na to, sa gawas. No, kundi ang pagkabanhaw mga igsoon, ang pagbagko, no? Karon mga igsoon. Dili ka pasabot nga pag karon wala tan kaning kuan mo kalit ta kabagko, no? Karon. Kailan baguhon ta karon mga igsoon. No adlaw-adlaw magampo kita sa Ginoo. Munang ingon kay sa nagkuan siya nga mo ganing na morning watch. Na morning revival. Ngano man para di muduol ta sa Ginoo. Sa atong personal nga panahon sa Ginoo, muduol ta. Mudawat ta sa iyang elemento sa buntag. Dili lang ka pasabot sa buntag. Ni gani crucial kay sa buntag kay ug dili ta magkadawat sa elemento sa Ginoo sa buntag kanang tibok adlaw mura maglisod buntag dawat mga igsoon. Munang ang crucial na ba ani kung adlaw-adlaw bata nagpadugang sa elemento sa Ginoo. Dahil sa di mga igsoon gilubong na ta uban ni Kristo ngadto sa iyang kamatayon o gibanaw ta sama niya. Busa magawi gyud ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Munang atong pagkinabuhi karon duara ay di nagkabuhi ta sa kabag-o o sa daan mga igsoon. Pero ang greatest nga kanang expression ko sa nagkinabuhi sa daan nga kinabuhi kanang pagkinabuhi ta nga nagtan-aw ra ta sa usa ka butang diya sa maayo ba siya ug sa dautan mga igsoon. Wala pero mo biya na tana, biya na sa kinabuhi mga igsoon, to pasabot bag-o na. Iya na sa kinabuhi sa Ginoo sa elemento nga atong nadugang mga igsoon. Sa ingon siya ang kabag-o sa kinabuhi naglambigit gyud kaayo sa espiritong tagatag ug kinabuhi nga mao si Kristo mismo sa iyang paggabanaw. Ang espiritu mao'y paagi nga makagawi ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Unsay paagi mga igsoon? Ang atong espiritu. Mura ang dili gamay nang ingon ta ka brad. Mutawag ta sa ngalan sa Ginoo. Grabe po na. Mura matag-batang walay. Mura matag-batang gamay ana, mura matag-batang no, dili. Damorta nga magkinabuhi sa atong nasagol nga espiritu. Damor sa ta makakinabuhi, makagawi diya sa kabag-o sa kinabuhi mga igsoon. The less we live in our spirit, the less nga magkinabuhi pinagi sa atong espiritu, less pod ang kabag-o. Kapod less pod ang atong pagdawat sa elemento sa Dios. Munang sa diyang mato ta sa tigom, bisag asa ta mga igsoon, sige tag kontak gamit sa atong nasagol nga espiritu. O Ginoong Hesus. Mugani pagsugod sa tigom ingnan ta nga uban sa ita pinagi sa pagampo. Munang lista nga mo dawat sa lista nga mo kinabuhi sa atong espiritu. Less pud ta nga makagawi sa kabag-o sa kinabuhi. Og less pud dayon ang tsansa nato nga makatuman ta sa panginahanglan sa Dios. Amen mga igsoon. Ngano man, kay may kalambigitan man siya sa espiritong tagatag ug kinabuhi. Yang espiritong tagatag ug kinabuhi asa naman? Nasa atong nasagol nga espiritu mga igsoon. Sa dami dawat ta gipanganak ta pag-usab,
ang espiritu tagatag og kinabuhi gipaambit sa atong espiritu. Una sadang kanunay tagudawat ani mga igsoon mo kaylap ni sa atong kalag, sa atong una-una, sa atong pagbati pag-ut, then ang atong pagawi mabag-ut ang mga igsoon. Bag-una nga naman, na may elemento sa Dios. Makita sa mga igsoon, lahi na gyud igsoon na, dili lahi kay isog siya, dili lahi tungod kay lahi iyang pamagi, kundi ma-sense nila nga nanay elemento sa Dios nga nalambigit mga igsoon. Munang sa Korinto gani, sa diyang managkatigom kunuta, dahil mga dahil dili magtotoo nga moapil. Then matuto siya, pinagi sa atong nasayod ko aning tiguma mga igsoon, nga ang tanan, nga naman, kung ang tigom na to wala ta nagkinabuhi sa atong espiritu, unsa man pag-sense sa mga magtotoo nga nay Ginoo, nga makaingon siya nga nay Ginoo gidinhi, nay Dios dinhi. Makasense ka atong asawa na to, atong mga anak nga uy, si Papa ma-sense kini mo nga na elemento sa Dios. Isip mga naglidi sa mga kaiglesiyahanan mga igsoon, isip mga igsoon nga gitahasan sa Ginoo. Ma-sense ba sa mga balaan nga ano na elemento sa Dios diya sa atong pagawi? O bag-o ba gamasabot nga na elemento sa Dios nga napanayag? Ay suod kita ra gyud makakuan ani muna mag-ampo ta sa Ginoo kay og dili inani atong pagkinabuhi di kita katuman sa di kita kakuan sa pagginahanglan sa Dios mga igsoon. Dahil sa ningon siya ang pagawi diya sa kabag-o sa kinabuhi mao ang pagkinabuhi nato batok sa tanang iya ni Adam nga naa nato hangtod hingpitang matransforma og masama sa dagway ni Kristo. Munang ningon ko kita tanan nga mga magtotoo na tay posiso nga giyagyahan. Ipanganak ta pag-usap, bagoon ta, i-sanctify ta, then i-transforma, unsa pa, i-conforma, then i-glorify mga igsoon. Aya pa na yun, fully ta nga marinyo mga igsoon. Amen? So, timana na to, bisan sa ani gamay nga panahon mga igsoon, kung walay elemento nga sa Dios nga madugang nato, di kita mabago. Munang gingnan ta sa Roma mga igsoon nga, do not be passion on this age, but be renewed by the transforming of the mind. Munang ang pagtransforma, ikan gini sa itong una-una mga igsoon. The more nga itong una-una ipatumong sa espiritu, kapasabot, mausa ta sa itong espiritu, the more tang mabag-o mga igsoon. Ganuman, gingnan ta sa Pilipos, nga ang Diyos nag-operate karon. Kita nga nag-operate, ang Diyos, both the willing and the working. Munang sa diyang mo-cooperate sa Ginoo, pinaagi sa pagawi, diya sa kabag-o, pagawi sa atong nasagol nga espiritu, mga igsoon ang Ginoo makabuhat siya. Iyang mausob ang ma-change ang atong daan nga elemento, tanang iya ni Adam ngadto sa elemento ni Kristo mga igsoon. Then ma-transforma na dayon ta, makagawi na dayon ta diya sa kabag-o sa kinabuhi. No? Muna gingnan ta nga do all things, ang sunod na nga verse, do all things without murmuring and reasoning. No, sa diyang magkinabuhi ta diya sa atong nasagol nga espiritu, walay pagmurmur, walay pagrison. Muna kung puno sa pagmurmur o pagrison ang iglesiyanong kinabuhi, dili gyud matuman ang Salmo 123 nga behold how pleasant it is that brothers dwell in unity. Nganuman magubot man puno sa pagbagulbol, nganuman ang mga magtuto wala man nabuhi diya sa nasagol nga espiritu. Kapasabot wala man nabuhi diya sa pag-ingon nga bagong binuhat mga igsoon. Dahil muna dahil ito ang verse nga sunod siya, work out your own salvation. Munang dili untata ingon ta sis digom, ingon po siya. Sis, work out your own salvation sis. Ingon man dahil ta. Dili ka pasabot ang tinuod nga pag-work out sa atong kaugalingon nga kaluwasan, mauman ang paggawi diya sa kabag-o sa kinabuhi. Kapasabot adlaw-adlaw mudawa ta sa elemento sa Ginoo. Amen. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Hopefully kita nga mga tao karon nga nakadungog ani nga mga mensahe makaamgo ta nga kinana adlaw-adlaw mudawat ta sa elemento sa Ginoo. Hantod mabag-o ta mga idol, matransforma ta, masama ta ni Kristo mga igsoon. Okay, salamat sa Ginoo. Dili na pagkuto mga igsoon namin. Mga igsoon, salamat ning nang hinapos nga mga panahon. Ang Ginoo krusyal kay namulong alang nato nga kinahanglan niya ang atong pagbulig. No? Na siya'y tinguha, na siya'y kabuton, pero dili niya ni mahimo nga bulag sa tao. Nagtinguha siya,
ug ma-accomplish lang niya kung dunay tao nga mo cooperate niya. Gabi naminaw ta sa gipaambit sa ato igsoon, dunay crucial word dito nga in this universe there are only two things. The first thing is the crooked and perverted generation, and the second thing is the church. Magpili ta sa aning duha kadapit niya bata sa gitawag og hiwi og baliko nga kaliwatan o niya ta sa iglesia nga gihulagwayan og hiniusang Kristo. Mga igsoon, gisgutan dito nga tibuok kinabuhi ni Noe. Human madawat niya ang pinadayag. Iyang gigugol ang iyang kinabuhi tanan panahon, bisan pa ang iyang pamilya sa pagtukod sa arka. Og tuod man, paglawig sa arka, og si Joros pa kining arkaha molawig, padulong gini sa ikatulong langit. Paglawig sa arka, nadala gyud silang Noe og ang iyang pamilya. Mga igsoon dinhi ato makita ba ang atong panahon karon nagkamubo na. Diba sa ebanghelyo kung naay mangutana sa atong Ginoo, mang-inquire sila kano sa mo balik ang anak sa tao, kano sa mo abot ang Mesiyas, kano sa mo abot ang gingharian. Wa gyud siya laing isulti nila. Kining ilhanan ra gyud. Kining panahon ni Noe o sa panahon ni Lot. Usa alang nato maluwas ang tata niining gitawag og hiwi og baliko nga kaliwatan niining pagkahubog karon sa mga tao, niining gitawag og stupefying effect, no? Makapahubog nga epekto niining kalibutan karon. Ang punto nga buot natong kabuton, bubulig ta sa gitinguha sa kasing-kasing sa Dios. Mga igsoon, ang Ginoo hilabihan ka mahigugmaon, hilabihan ka mapailubon, puno sa pailob hangtod gyud matuman ang gitinguha sing kasing-kasing nga makakita siya mga tao nga mobulig niya. Imaginar gud, gabi nag-imagine ko sa kapitulo 6 sa dihang nakita sa Dios nga hilabihan na kadautan ang tao. Iyang gidesisyonan gyud nga iyang palaon o papaon niya ang tao sa naong sayuta. I will black out. Kanang pulong black out, grabe na kay na. Nagpasabot na nga misangko na gyud sa gitawag og climax kinasang-an nga kapungot sa Dios. Pero bisan pa ingon ana ang kahimtang mga igsoon. Imagine ang arka na human 120 ka tuig. Nagpasabot gikan niya itong maong kasilag sa Dios, gikan itong deklarasyon sa Dios nga iyang papaon ang tao. Nagpailo pa siya hangtod niabot ang 120 ka tuig. Unsa ba siya ka mapailubon mga igsoon? Alang nato daghang mga panahon nga murag nagmatig-apot ta o niya dunay mga kusi-kusi ginagmay, dunay mga laplos-laplos ginagmay, pero dili gid na mao'y giingog blackout. Kay o gi-blout out pa ta na COVID na ta, impasita dayon. Pero dunay lay mga warning, ijawat na lang aron ba makaamgo ta nga ang Dios nanginahanglan nato. Amen. Atong i-build up ang atong kaugalingon diha sa pagtukod sa arka. Kung unsa may imong gihaguan karon, mao ni magluwas nimo sa umalabot. Work out your own salvation with fear and trembling. So gibuhat nilang Noe ang pagtukod sa arka, busa sa pag-abot sa lunop, ang arka rapod nga ilang gitukod mao'y nakaluwas nila. So ang atong pagbulig sa Ginoo karon, butang kini nga nagtukod ta sa atong kaugalingon diha ni Kristo mga igsoon. Lamat daghan man gyud ang mga puntong gipanghisgutan sa atong mga igsoon, pero tungod kay limitado ra man ang atong oras, busa moani ko sa akong porsyon. No, nagsabot man kami ni Brad Noe nga apil ang Roma number 4 iyahan ning tandugon. Sige na lang kay diha ra pod siya kutob, no? Ang gikinahanglan nato nini nga mensahe mao nga magawi ta diha sa kabag-o sa kinabuhi. Kung maghisgot tag kabag-o sa kinabuhi, ang atong ginawian kanhi naa sa daan. No, ang pagkabag-o sa kinabuhi walay lain nara sa atong gianak pag-usab nga espiritu.
ang daan nasa atong kalag. So, ang atong ginawian sa una, according to the perverted and crooked generation. Pero karon nga gipanganak na ta pag-usab, magawi ta diha sa pagkabag-o sa kinabuhi. Then kung mag-alagad po ta sa Ginoo, mag-alagad po ta niya diha sa pagkabag-o sa espiritu. No? Dayon magpabag-o ta sa atong tao sa sulod adlaw-adlaw. Mao ni ang mga uluhan. Karon sa Roman number 4, as a new creation in Christ Jesus, we need to serve in newness of spirit. Our living should be in newness of life, and our service should be in newness of spirit. So dinhi kung tinuod tang nabag-o na nga binuhat, magawi diha ta kabag-o sa kinabuhi, dayon kung moalaga ta sa Ginoo ato siyang alagaran diha sa kabag-o sa espiritu. Kining paggawi sa kinabuhi, sa pagkabag-o sa kinabuhi, dili lang ni sa panahon nga mag-alagad ka sa Ginoo diha sa espiritu. Kundi ang atong daily living. Unsa may atong daily living mga igsoon? According ba ni sa new creation or according paghapon ni sa atong old creation? So usahay atong makaplagan nga sa ato ang atong gigawi, ang atong pagyungdaan. Pero salamat kayo sa gihapon sa usbon nako, ang Ginoo puno sa pailog. Amen. Giingon dinhi, one, there should be no oldness in either our living or our service. Wala gid unta kuno pagkadaan. Wala gid unta pagkadaan. Ang atong pag-alagad o ang atong pagkinabuhi. Kung mag-alagad ta diya sa kabag-o sa kinabuhi, mag-alagad po ta diya sa pagkabag-o sa espiritu. Kung wala mabag-o ang imong espiritu, labaw nang wala gid mabag-o ang imong pagkinabuhi. Concerning our service, we should have the newness of spirit instead of the oldness of law and letter. So dili sa mag-alagad ta sa Ginoo, dili sa base sa kasubuan o dili base sa litra. Kundi base gyud sa espiritu, sa espiritong nabag-o pag-usab. Amen. In Romans 6:4, newness of life issues from our being identified with Christ, resurrection, and in for our work in our daily life. Kinahanglan mapasama ta sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Amen. Dayon magawi ta diha sa inadlaw natong pagkinabuhi, sumala gyud sa pinanhaw nga kinabuhi. Tanawa si Lazaro sa wala pa siya sinati og kamatayon og pagkabanhaw. Inig duaw sa atong Ginoo sa panimalay ni Maria ug ni Marta, wa gyud Lazarong mamensyon. Pero sa dihang nakasinati na siya sa kamatayon ug pagkabanhaw, nana siya sa ginsakpan sa pagkabag-o sa kinabuhi. Praise the Lord, nag-atinan na siya panagkatigom. So kana mga igsoon bisan gipanganak na pag-usab, unya dili hinambungog tigom, nagpasabot na nga wa pa na magsinati sa kinabuhi sa pagkabanhaw. Salamat sa Ginoo, gikan ni atong panahon na si Lazaro kanunay ng presence sa tigom. Amen. Dayon, ingon niya dinhi, both newness of spirit and newness of life are result of the crucifixion of our old man. Resulta ni sa paglansang sa cross sa atong daan nga tao. Amen. Sahay, ang kamatuoran ang kamatuoran na humana, pero sa aplikar na to, application din hinato, aron mahimong atong realidad, wala pa. So, tingali sa theory, maayon na ta, labi na ko, maayon na kong explain sa theory, pero sa application in our daily living, to put it in reality, mga igsoon, dako patag panginahanglan. No, dako patag grasya kaluoy sa Ginoo aron mahimo ning realidad din hinato. Realidad o praktikalidad. In Romans 7:6, newness of spirit
refers to our regenerated human spirit in which the Lord as the Spirit dwells. Ang pagkabago sa Espiritu nagpasabot ni sa gipanganak nato pag-usab nga tawhanong Espiritu, diin ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo. Praise the Lord, gipanganak nato pag-usab sa diha mituo ta o doon na pagkabago sa atong Espiritu. Pero ang atong living, labi na gyud sa atong service, kinahanglan atong marealidad nato ni nga atong gialagaran ang Ginoo diha sa kabag-o sa atong espiritu. One, everything that is related to our regenerated spirit is new. And everything that comes out of our spirit is new. Matag butang nga nadugtong sa atong ipanganak nga espiritu bag-o, og ang tanang butang o bisan unsang butang nga milugwa gikan sa atong espiritu pulos bag-o. Ang atong ipanganak pag-usab nga espiritu mao ang tinubdan sa pagkabag-o. Busa, because the Lord, the life of God and the Holy Spirit are there. Praise the Lord. Ang Ginoo, ang kinabuhi sa Dios o ang balaan nga espiritu naa dinhi. So, ang atong espiritu nga gipanganak, naa dinhi ang Ginoo, naa dinhi ang balang espiritu, naa dinhi ang Dios. So, ang atong espiritu bag-o. Amen. Sama ni Pablo, atong alagaran ang Dios sa gipanganak pag-usab nga espiritu by the indwelling Christ, the life-giving spirit, not in our soul by the power and ability of the soul. Sahay, di ta kabantay nga kining gahom og abilidad sa atong kalag mao atong magamit. Imbis kay ang espiritu nga nasa atong espiritu nagpuyo, mabali ba usahay? Labi nagpuguso ka kayo, no? Gusto nimo nga ang imong yung pagbuot may matuman, ang imong desisyon na dili gyud pwede nga supakon. Nakaingon ta nga iya ginis Ginoo, pero di ay ang atong abilidad sa atong kalag o gahom sa atong kalag mao'y atong gigamit. Kaya ang naa sa espiritu kalma, praise the Lord, ang naa sa espiritu malinaon, ang naa sa espiritu puno sa kinabuhi. The Christian life, Roman number 5, the Christian life is a life of being renewed. Praise the Lord. The Christian life is a life of being renewed. We need to be renewed in our inner man day by day. Kinahanglan ta mabag-o sa atong tao sa sulod adlaw-adlaw. Ingon si Pablo, bisan tuod nagkahugo ang akong tao sa gawas nga makita. No, nagkahugo. Pero ang tao sa sulod ginabag-o adlaw-adlaw. Ang opposite ani, no, ang atong tao sa sulod wala mabag-o dahil ang atong tao sa gawas namusyad. Nanggamaw na ng pusod tungod sa katambok, no? Ingon sa salmista nga namudlat na atong mata. Tungod kay atong gipatuyangan ang atong kalag nining panahon na karon, pero ang atong tao sa sulod wala in taon mabag-o. Pero si Pablo, praise the Lord, nga nagsinati sa pagkabag-o sa kinabuhi, ang iyang espiritu sa sulod ginabag-o adlaw-adlaw. Amen. Salamat kay Naay Morning Revival karabuntag. Mo na ipaagi sa Dios nga ang mabag-o ta adlaw-adlaw. No, labi na sa miapil og imite. Bisan tuod lami pa ikatulog pero mamukaw na ng mga igsoon aron makig morning revival. Praise the Lord. Paagi ni Ginoo aron makakooperate sa pagbuhat niya nga bag-ohon ta niya matag adlaw. Sa letter A doon na siya explanation what is outer man and what is inner man. Letter A, our outer man is being consumed, but our inner man is being renewed day by day. Ang tao na to sa gawas kinahanglan magkaot-ot. Apan ang tao na to sa sulod kinahanglan mabag-o adlaw-adlaw. Ipasabot niya ang 1 sa outer man, then ang 2 sa inner man. Sa number 1, the outer man consists of the body as its organ, with the soul as its life and person. Ang outer man, naglakip ni sa atong lawas, nga mao'y iyahang galamhan. Dayon, ang kalag na to, nga mao ang kinabuhi og persona. Dayon, gamiton ang atong lawas, ingon nga organo, sa kalag na to,
pinaagi sa kinabuhi sa atong kalag. Pero ang inner man, laki po usab kini sa gipanganak nato, pag-usab nga espiritu, ingon nga kinabuhi. Sa ato pa sa outer man sa number 1, ang kinabuhi na sa soul. No? Sa wala pa ta ipanganak pag-usab, ang atong kinabuhi na sa atong kalag. Pero sa ron nga gipanganak na ta pag-usab, ang kinabuhi nato na nasa espiritu. Dayon ang atong kalag an person with the renewed soul as its organ. So ang lawas nato sa outer man mo'y organ galamhan, pero ang kalag nato sa inner man mao ang galamhan. So dinhi ato makita nga ang kalag nato dinhi sa nabag-o nga espiritu wala na ni kinabuhi. Kay ang kinabuhi nini kalaga mao man ang atong espiritu. Naa sa atong espiritu di na ni mao'y magbuot. Di na ni mao'y magbuot ni atong kalag. No? Pero sa wala pa mabag-o atong atong kinabuhi, ang kinabuhi sa kalag mao'y magbuot. Busa alang nato karon dumilian gid nato ang kinabuhi sa kalag. Hallelujah. Ug mao'y atong sination ang kinabuhi nga naa sa atong espiritu. Praise the Lord. Later be in our experience, we are in the process of becoming a new creation by being broken and renewed. Hallelujah. Doon ay proseso, mga igsoon. No? Sa atong kasinatian, aron makaabotan ining bagong kabuhatan. No? Doon ay kahikayan nga mahitabo, mao ang pagbuak o pagbago. Na kung maghisgot gani tag broken, dili na gamay nga butang. Di na gamay nga butang. Walay usa tingali nato nga muangay ani. Pero mao man ni palagianan. In the sense of being in Christ, we are a new creation, but in actuality, in our daily life, we are not that new because we do not yet have Christ as the only one who occupies us, fills us, and is our life, nature, appearance, and expression. Wala tay igo-igong Kristo, no, sa atong kinabuhi nga nag-okupar nato, nagpuno nato, nahimong atong kinaiya o pagpadayag o tanan sa tanan. Ito na to tang binuhat. Yes, we are bagong binuhat. Pero sa pagkatinuod sa atong inadlaw kinabuhi, dili pa ta ingon anak. Ano man, kay wala man ta mapuno o ta maokupahe, wala man ta ang kinaiya sa Dios wala pa man nato. Kusa sa number 2, we have been regenerated. Yes. But still there is a mixture in our daily living. Because our living is partly the new creation and even more the old creation. Tanawan ninyo? Bisan to gipanganak na tapag-usab. Gipanganak na tapag-usab. Pero doon na paghihapoy sagol sa atong inadlang pagkinabuhi. Ngano man kaya nga atong pagkinabuhi gamay ra ang iya sa bagong kabuhatan, pero labihan dako-dako nga bahin ang naa sa bagong kabuhatan. Ato ning masinatian mga igsoon. Dili ni istorya ra, kundi ikaw mismo makasinati ni sa imong inadlawng pagkinabuhi. Imagine sa nag-morning revival pata. Igo-igo na tong pagdaig sa atong Ginoo. Mura pud tao tinuod na tuwa sa ikatulong langit. Pero after sa morning revival, no, wa pa gani manginit ang lingkuranan nga imong gilingkuran paghawa nimo nanaog na pud ka sa yuta. No? Hingguwa na pud ang imong daan nga pagkabinuhan. Okay. Number 3, although our spirit has been regenerated, our soul with its faculties of mind, will, and emotion remains in the old creation and needs to be renewed. Kinahanglan ni mabag-o ang mga kagamitan, kalamhan. Bisan tuod gipanganak na tapag-usab, pero atong kalag o mga kagamitan ini nga hunahuna pagbati o pagbuot na pagyapon sa daang kabuhatan. Busa kinahanglan ni mabag-o. Amen.
So ang labing maayong makatabang. Number 4, the cross is the greatest help to accomplish the renewing for us. Lord Jesus, ang cross mong yun. Kung saan man nato ni. The cross is the greatest help to accomplish the renewing for us. Ang cross mo ay labing dakong tabang aron mahuman ang pagbag-o nato. Atong mahibawan sa Mateo 16, 18 gipadayag tukuro niya ang iglesia, 19 gitagaan og yawi si Pedro. Dayon 20 gisultian si Pedro nga moadto siya sa Jerusalem aron magantos kay kadto mo'y paagi niya unsaon pagtukod ang iglesia. Dayon wa takulahaw lang si Pablo o si Pedro mibabag. Gigamit ni Pedro ang maayong pagpamulong. Dili na mahitabo ni Ginoo, maluoy unta ang Ginoo nimo. Pero giingnan siya pahawa sa tanas. Dayon sunod ana ang Ginoo namulong. Kung kinsa ang buot mosunod nako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon o magpasaan sa iyang kaugalingong cross o mosunod nako. Sa ato pa, ang pagbutang sa atong kaugalingon diha sa cross, mao di ay ang pagdumili nato sa atong kaugalingon. Sa diha nga dumilian nimo ang imong kaugalingon, praise the Lord, mao ni makapabag-o nimo. Dako ni tabang nga mabag-o ka. Hallelujah. Ining pulong dumili. Nagpasabot nga gusto pa ka. Ampay na nimo. Pero dumilian gani, nagpasabot nga mo al kontra ka ba sa imong gusto. Diha gipatay nimo ang kinabuhi sa kalag, gidumilian nimo ang kinabuhi sa kalag, dayon masinatian nimo ang pagkabag-o diha sa imong espiritu. To be renewed is to have God's evil new essence dispensed into us to replace and discharge our old element. Ang pagkabago diha mga igsoon, doon na ta Dios kanunay bago, no? Nagpaambit din hinato. Iyang gipaambit ang iyang pagkamao din hinato. Unsay tuyo aron pulihan. Hawason ang atong daang elemento. So dinhi kun walay bag-ong elementong idugang, wala po'y paghabo sa atong daan. Di ba? Kay ang pagbago sa pagdugang og bag-ong elemento, mao man pud ang paghawa sa atong daan. So unsa gikinahanglan nato nga madugangan tag bag-ong elemento gikan sa Dios. No, iyang ipaambit din hinato. Sa tuyo aron i-replace or iyang i-discharge ang atong old element. Ayaw dahom nga kun wala kay enjoyment sa Ginoo, walay bag-ong elementong nadawat nimo sa Ginoo, ma-discharge ang daan nimong pagkatao. Kusa ingon nga mga katawhan sa Dios, mosinati kita niya nining mga hugna sa pagkaon. Ayaw katagbaw nga nakakaon na ka sa karnero. Ayaw katagbaw nga nagkaon ka ni Kristo ingon nga langit ng mana. No, langit ng pod kay mana gud gikan sa langit. Okay na tingali na. Okay na tingali na nimo para nimo, pero para sa Dios. Unsa may tuyo sa Dios? Hallelujah. Ang tuyo sa Dios dadon ka sa maayong yuta. Aron dito sa maayong yuta, tukuron niya ang iyang puloy-anan, establisar niya ang gingharian, pinaagi nimo. Pero katong mana o kordero dito pwede. Dito makatukod, kinahanglan makakaon kag solidong pagkaon kanang abot sa maayong yuta. Amen. Dayon, through the process of renewing, we are transferred. Lahi na po na eh. Through the process of renewing, we are transferred from the realm of the old creation into the realm of the new creation to become the new Jerusalem. Hallelujah, nining maong mga kahikayan sa pagpabago. Bantayan na to ha. Ayaw yung kalimot. Basta mo maghisgot na gani process of renewing. Naagi dinhi ang transformation, naa dinhi ang brokenness, bukon kita, naa dinhi ang mga suffering. Kusa maghisgot na ganita kahikayan sa pagbago, muagi kita sa pagbuak mga igsoon. Muagi kita mga pagantos. Unsay tuyo aron dadpunta sa gitsakpan sa bag-ong kabuhatan. Then ang resulta na mahimutang bag-ong Jerusalem. Sa atong Kristohanong kinabuhi alang sa tuyo sa Dios, nagkinahanglan tang muagi sa kahikayan sa pagbago. Ang kahikayan nga naglambigit sa mga pagantos.
O Lord, mga kahikayan nga naglambigit sa mga pag-antos. Kung mga anak man kunot ta sa Dios, praise the Lord, mga manununod ta. Amen. Mga manunod ta sa Dios o mga manunod ni Kristo. O mga manunod sa mga pag-antos usab. Dili lang kaigo ta mo tuo, muantos man usab ta mga igsoon. Lord Jesus, we are destined. Number 1, we are destined to suffer so that we may be renewed. Gitudlo na tandaan nga magantos. O Lord Jesus, gitudlo na tandaan nga magantos. Aron ta mabago ang tanang pag-antos na mga kahikayan aron mahimutang bag-o. Amen. All sufferings are the process to make us new. Amen. Okay. All the sufferings that God has assigned to us have one unique purpose. What is this unique purpose? To renew us. Amen. All the sufferings, mga igsoon, tanan nga mga pag-antos o kasakitan nga gi-assign sa Ginoo nga hinato. Dunalay usa ka tuyo aron ta mabag-o. Mga igsoon, usahay in my behalf sa akong bahin, in my side, di ko ganahan aning mag-antos. Kung mahimo isa likway gyud unta ning pag-antos. Ano? Pero dinhi gi-assign naman ni, gitudlo naman ning daan sa Dios. So di kita di maka-antos mga igsoon, di kita kalikay. No, di kita kalikay. Usahay mo di kay ta, ari ta sa pikas agi aron di ta makaagi anang pagsulaya, pero agian man gyud nato na. No? Kay ang tuyo di ay na aron ta mabag-o. Na asa may atong buhaton, asa may atong dawaton, asa may atong pilion. Magpabiling tandaan, di ta mo antos pero magpabiling tandaan, or mo antos ta karon anon mabag-o ta. Amen. Kung dili ka mo antos karon, praise the Lord, magpabiling kang daan. Pero pag aboto niya sa millennial kingdom, usa ka libo ka tuig na kang mag-antos dito. Og labing siguro human sa kalibo ka tuig mabag-o na gika. Samtang mag-antos ta karon, aron mabag-o ta karon, dili ta makaagi sa gitawag og Great Tribulation. Lord Jesus, the suffering that we pass through to be renewed does not compare with the glory of our being new. Wow. Wow. Ang pag-antos nga atong magian, pinaagi sa pagbag-o, wala o dili ni katande. Wow. Sa himaya unya sa pagkahimo natong bag-o. So si Paul, pagdasig niya nato, kay ang gibugaton kuno sa mga sa lumalabay lang mga kasakit karon, dili ikatandi. No. Kay kini magaan og lumalabay lang mga kasakit, dili ikatandi ni sa gibugaton sa dayon nga himaya nga ipadayag raon niya. Karon ang atong pag-antos, gaan ra dinhi mga igsoon, kun imong itandi ba sa gibugaton sa himaya nga imong dawaton niya. Pila naman lang. No, pila naman lang. Hapit na mo balik ang Ginoo, nag-antos ta karon, mga 5 ka tuig. Gikan karon kung nag-antos ka, 5 ka tuig ra. Pero kung imuhaning palabyon, 1,000 ka tuig ang imong antoson. Lord Jesus. Roman number 5, the peace prayer. Excuse me. Wala ko. Wala ko. Okay. As we pass through afflictions, there need to be a continual renewing taking place in us day by day so that God can accomplish His heart desire. Doon na gyoy maagian atong kasakitan matag adlaw. No? Kining gitawag, there needs to be continual renewing taking place in us day by day so that God can accomplish His heart desire. Lord Jesus, day by day. Later day, the renewing of the inner man takes place as the inner man is nourished
which the fresh supply of the resurrection life of Christ. So, ang pagbago sa sulod ng tao, sa sulod, mahitabo ni kung ang tao sa sulod matilugan, no? Uban sa labas nga sangkap sa nabanhaw nga kinabuhi ni Kristo. So dito sa pagduaw niya ni Maria ug ni Marta, panahon nga tuwa sa lubnganan si Lazaro, ibasol siya, kung dinhi pa lang ka Ginoo, di unta ni mahitabo. Pero ang gitubag sa atong Ginoo, Marta, si Lazaro natulog. Dili Ginoo, patay na siya. Siya Marta, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Amen. Nagpasabot ni nga kung gidawat nila tong pulunga, matilugan na sila. Siya di ay ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Unya sa Filipos 3:10, to know Him and the power of His resurrection and the suffering, iyan sa itong pagsulti. Aron makaila ko niya o ang gahom sa iyang pagkabanhaw, aron makaambit ko sa iyang mga pag-antos. As our outer man is being consumed by the killing work of death, our inner man, our regenerated spirit with our inward parts is being metabolically renewed day by day with the supply of resurrection life. Mga igsoon, ang kahimtang ni Pablo, iyang gisulti nga makailata ni Hesus Kristo og sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Wala niya unha paghisgot ang pag-antos, bisan pa ang kamatayon. Kundi makaila usa ta sa gahom sa pagkabanhaw. Kay kun dili ta makasinati sa gahom sa pagkabanhaw, dili nimo ay magtilog nato, dili ta makaagwanta sa mga pag-antos. Pero kung ang gahom sa pagkabanhaw mo ay mag-energize nato, mao ay magbuhat sa sulod nato, dili nato matagad kanang gitawag og killing work of death sa atong palibot o bisan sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Nganuman, kay ang naa sa imong kasinatian, imo mang gisinati ang gahom sa pagkabanhaw. Nga bisan aglubnganan ang bato walay nahimo sa pagpugong sa kinabuhi sa pagkabanhaw. So ang tanan, doon ay kagawasan kung magsinati sa gahom sa pagkabanhaw. Bisan nag-antos ta mga igsoon, praise the Lord. Bisan nag-antos ta, kung imong gisinati ang gahom sa pagkabanhaw, kana nga matang sa pag-antos, dili kayo na mo effect nimo. Parehara na anang mi-undergo ka og operasyon sa imong lawas. Kung dili ka anesthesiahan, ay pag di ito lang daan sa kutsilyo, nanagang nakadaan. Pero sa diyang anesthesiahan ka, labi nagpakatulgon ka gamay, mga igsoon, wa gyud kay nabatian bisan sakit. Dili ito tungod kay ligon ka, dili ito tungod kay kinsa ka, kundi gahom, tungod to sa gahom sa anesthesia. So ang gahom sa pagkabanhaw, doon na ni anesthesia. Amen. Nga maglimot na to sa kahimtang sa atong palibot. Amen. Kung ato ning masinatian, praise the Lord. Muratag mabuang nga murag walang magtagad sa unsay nahitabo sa atong palibot. No? Murag ta gibinhot. Pero kung wa ta ma-anesthesiahay aning gahom sa pagkabanhaw, Lord, istorya pa lang gani, wala na. Wala na. Iskrima na ta taman sa ginhawa. Pansalamat, dunay gahom sa pagkabanhaw nga magligo na to. Praise the Lord. The more our inner man is renewed, the more the function of our soul are also renewed. So, ang atong kalag, nagsugod sa, naguna sa atong una, mabag-o ni siya. No? Our mingled spirit spreads into our mind and becomes the spirit of the mind. It is in such a spirit that we are being renewed for our transformation. So, ang espiritu sa Ginoo nga naa sa atong gipanganak pag-usab ng espiritu nagpuyo, sa dihang mukaylap na ni sa atong kalag, una sa atong hunahuna, mahimo ni siyang espiritu sa atong hunahuna. Pasabot ni nga doon na pagkabago sa atong hunahuna. Diha palang daan, nagsinati, nakaog transformation sa pagbago lang sa atong hunahuna. Kaya gitugutan man nato ang espiritu nga nasa atong espiritu, mukaylap sa atong salabutan. Aron mahimo ni siyang espiritu sa atong salabutan. Amen. Letter A, because we have been born of God, to be children of God, with the life and nature of God, we will have the divine element energizing in us.
Wow, dunay Diyos nung elemento nga mag-energize dinhi sa sulod nato. Usa kung ma-energize na ka, makaalagan na ka sa Ginoo diha sa kabag-o sa espiritu. In the divine element, in the renewing capacity, in the resurrection life of Christ, the divine life has the renewing capacity. The capacity in the divine life is renewing us in all our actions. We need to experience and enjoy the renewing capacity in the resurrection life of Christ so that we may be renewed in our inner man day by day. Mga igsoon, salamat sa Ginoo kini full of experience, full of practicality ni atong igsuon ra gyud in taon malagmit maoy nakasinatian ni. Pero alang nato iya ning gipaambit nato aron matagkaron og unya ingon nga mga anak ta sa Dios makasinati ta sa pagkabag-o sa kinabuhi, pagkabag-o sa atong espiritu. Salamat sa Ginoo mga igsoon.